carry the cross, reaching the lost. Heaven is counting on you. Praise the Lord! Good morning po sa ating lahat. Ako po ay nais lamang mag-share sa inyo ng isang Bible reading na mula sa libro ni Jeremiah, Kapitulo 33, Tagalog. Bukod dito'y dumating na ikalawang salita ng Panginoon kay Jeremiah. Samantalang nakukulong pa siya sa looban ng bantayan na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon na gumagawa niyaon, ng Panginoon na umaanyo niyaon upang itatag. Panginoon ay siyang kanyang pangalan. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, tungkol sa mga bahay ng bayang ito at tungkol sa mga bahay ng mga hari sa Juda na nangabagsak upang gawing sanggalangan laban sa mga bunton at laban sa taba. Sila'y nagsisidating upang magsilaban sa mga Kaldiyo, ngunit upang sila'y mga puno ng mga bangkay ng mga tao na aking pinatay sa aking galit at sa aking kapusukan. At dahil sa lahat ng kasamaang yaon, ay ikinubli ko ang aking mukha sa bayang ito. Narito ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila at ako'y maghahayag sa kanilang ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. At aking pababalikin ang nangabihag sa Juda at ang nangabihag sa Israel at aking itatayo sila na gaya ng una. At aking lilinisin sila sa lahat nilang kasamaan, na kanilang pinagkasalahan laban sa akin. At aking ipatatawad ang lahat nilang kasamaan na kanilang ipinagkasala laban sa akin. At kanilang ikinasalangsang laban sa akin. At ang bayang ito ay magiging pinakapangalan ng kagalakan sa akin, pinakakapurihan at pinakakaluwalhatian sa harap ng lahat na bansa sa lupa na makakarinig ng lahat ng mabuti at gagawin ko sa kanila. At mga tatakot at magsisipanginig dahil sa lahat na buti at dahil sa lahat na kapayapaan ng aking pinagsikapan sa Kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon, maririnig pa uli sa dakong ito na inyong sinasabi, sira na walang tao at walang hayop sa mga bayan ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem. Nasira na walang tao at walang mananahan at walang hayop. Ang tinig ng kagalakan at ang tinig ng kasayahan, ang tinig ng kasintahang lalaki at ang tinig ng kasintahang babae, ang tinig nilang nangagsasabi, kayo'y mangagpasalamat sa Panginoon ng mga hukbo, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailan paman, at nang nangagdadala ng hain ng pagpapasalamat sa bahay ng Panginoon, sapagkat aking ibabalik ang nangabihag sa lupain gaya ng una, sabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magkakaroon pa uli sa dakong ito na sira na walang tao at walang hayop at sa lahat ng bayan nito ng tahanan ng mga pastor na nagpapahiga ng kanilang kawan. Sa mga bayan ng maburol na lupain, sa mga bayan ng mababang lupain, at sa mga bayan ng timugan, at sa lupain ng Benjamin, at sa mga dako na palibot ng Jerusalem, at sa mga bayan ng Juda, magdaraan uli ang mga kawan sa mga kamay nang bibilang sa kanila, sabi ng Panginoon. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking isasagawa ang mabuting salita na aking sinalita tungkol sa sangbahayanan ni Israel at tungkol sa sangbahayan
ni Juda. Sa mga araw na yaon at sa panahong yaon, aking pasusuplingin kay David ang isang sanga ng katwiran, at siya'y magsasagawa ng kahatulan at katwiran sa lupain. Sa mga araw na yaon ay maliligtas ang Juda, at ang Jerusalem ay tatahang tiwasay. At ito ang pangalan ng itatawag sa kanya: ang Panginoon ay ating katwiran. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, si David ay hindi kukulangin kailanman ng lalaki na mauupo sa luklukan ng bahay ng Israel. Ni hindi kukulangin ang mga saserdote na mga Levita ng lalaki sa harap ko na maghahandog ng mga handog na susunugin, at upang magsunog ng mga alay, at upang maghaing palagi. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jeremias na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, kung inyong masisira ang aking tipan sa araw at ang aking tipan sa gabi, na ano pat hindi magkakaroon ng araw at ng gabi sa kanilang kapanahunan. Ang aking ang tipan ay masisira kay David na aking lingkod, na siya'y hindi magkakaroon ng anak upang maghari sa kanyang luklukan, at sa mga Levita na mga saserdote na aking mga tagapangasiwa. Kung paanong ang lahat na natatanaw sa langit ay hindi mabibilang o matatakal man ang buhangin sa dagat, gayon ko pararamihin ang binhi ni David na aking lingkod at ang mga Levita na nagsisipangasiwa sa akin. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jeremias na nagsasabi, hindi mo baga napupuna ang sinasalita ng bayang ito na nagsasabi ang dalawang angkan na pinili ng Panginoon ay kanyang mga itinakwil? Ganito nila hinahamak ang aking bayan upang huwag nang maging bansa sa harap nila. Ganito ang sabi ng Panginoon, kung ang aking tipan sa araw at sa gabi ay hindi manayo, kung hindi ko itinatag ang mga ayos ng langit at ng lupa. Akin ngang itatakwil din ang binhi ni Jacob at ni David na aking lingkod, na ano pat hindi ako kukuha ng kanilang binhi na maging mga puno sa binhi ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, sapagkat aking ibabalik sila na mula sa kanilang pagkabihag at maaawa ako sa kanila. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Just share our Bible reading para naman mabasa din ng iba at ma-share natin ang salita ng Diyos sa iba. God bless.